kumain sa trash bag na ang laman ay pansit bihon. Yung iced tea naman nasa Arinola, doon iniinom. Ano? At yung diaper, may peanut butter. Bakit? Bakit? Ending nun, umiyak. Sa stress. Pero, Kakaiba. oo. Welcome to the Black Shirt Crew Podcast. Ito ang podcast para sa mga church creatives like you and me. More than just tech and tools, pag-uusapan natin ang buhay church creative behind the scenes and our faith, of course, that fuels it all. So tara, samahan mo kami sa aming kwentuhan. Okay. Oy! Ay! Didn't see you there. Cold open Ay, ka. ayun na. So guys, welcome to Black Shirt Crew. Ayan, so we are in a new episode right now. Ito ang podcast para sa mga church creatives like you and me all. Yeah. Ayan, so welcome po. Ako si Pat. Ako po si Chris. Ako po si Chevy. And meron tayong Sino? guest host ngayong Sino? hapon na ito. No? Matagal na natin siyang nakasama. Pakilala ka naman, ma'am. Mama. Hello po, I'm Rachel Isiderio, a proud student from Messiah College. And here in AP Media, my name is actually Susan. Yes, it's a name that Talagang they pinanindigan. gave me. Hindi ka namin sinabihan ngayon. Yes, so that just says a lot about my work culture here. We're very much, What close-knit. does it say about the work culture? Ayun nga po, parang close-knit po kami dito. We can get along, yeah. Sinimulan ni Rachel na mag-English. Parang I feel like speaking in English. Ay, Okay, fine. Okay, fine. Nagtatagalog din po. Hindi, okay, fine. Yeah, pero si Rach, No. Yes. yeah, si Rachel, she's part of our internship program, no? Yes. She signed up a few months, no? Yes po. Ago, and ngayon nagsaserve siya as part of the video production team. Yeah. Ayan, so para makilala ka pa ng ating mga viewers, meron tayong fast talk, di ba? Ayun. Let's do fast talk. Grabe. Wala bang ano dyan? Music. Drum roll. Yaman na yun. Okay, Rachel. Yes. Coffee or milk tea? Coffee. Morning person or night Owl? owl? Night owl. Listener or storyteller? Listener. Work in silence or with music on? Work in silence. Planner or spontaneous? Planner. Yun lang. So parang ano, Yun lang, no? tapos na. Nakaka-relate ako kasi parang ganun yung mga creative ata. So hindi ako creative. Ay, Ibang pala yun. crazy. Ayun, it's been a while na nakapag-host ako dito sa Black Shirt Yes. Crew. Yeah. Welcome Oo. back, Kuya Pat. Welcome back sa akin. Yung fans mo, they were waiting for you all this Oo, time. yeah, all 15, no? Yeah, pero punta muna tayo sa What's Trending. Ito yung mga ganap na nangyayari around The world. media, church, and tech. Medyo nag-bad news. Kasi, alam niyo ba yung dito, sa Avatar ang Legend of Aang na cartoon? Yung iba yung mga blue sila. Mga bro. Wrong one. Wrong And one. the ibang Avatar Ito yung yun. tama ba? Last Airbender. Yung cartoon, yung sa Nickelodeon. Yeah. Kasi ako cartoon. Okay, sorry na. Pero ayun, kasi fan kasi ako niyan. So, nakakalungkot lang kasi na-leak yung full movie. Nauna siya sa X, sa Twitter. Then kumalat na sa iba't ibang Socomed. Yeah. And ang nakakagulat pa kasi, October pa yung premiere dapat. So, 6 months before, na-leak na siya online. Siyempre, di mo na mapigilan yun yung mga yung mga shares, ganyan. Alam mo ba, Shebs, kung ba't ginawa nila yan? Yung Legend of Aang. Hindi, bakit linik nila? Bakit? Sabi daw kasi, hindi daw siya dapat ipapalabas sa theaters. Ay, Ang sabi oo. nila. So parang, Mga So issues saan siya ganun. ipapalabas? ano lang, Streaming. sa streaming lang. Sa isang people streaming are- platform. Okay. So ba't siya So parang retaliation. ganun. Parang ganun. Di ako sobrang sure doon. Pero nakakalungkot na syempre as creative. Mm. Di ba? Oo, Yung pinaghirapan mo. Yeah. Ganyan. And as a fan na rin. Correct. Yan. Pero So, syempre yung nag-leak nun, tagaloob din. Syempre may access, di ba? hindi. Ayun nga, nahuli na. Nahuli yung na. suspect. Oh. Sino? Isang 26-year-old man daw from Singapore. Ay, akala ko And ako. hacker siya. Hinakman niya yung system. Ay. So, makukulong siya 7 years ganun. Or $50,000 fine. Wow. So, sa mga creatives dyan, huwag nyo nang balakin mag-hack. Mm. Di ba? It's not worth Iwas it. tayo dyan.
Okay, sige. Ikaw, Chris, bro. Ako po, I'm very excited to share na sa mga DaVinci Resolve users out there, however few or kung ilan man kayo, maraming updates ngayon sa DaVinci Resolve 21 and talagang parang pambato siya sa Adobe. Those changes, those updates include DaVinci's own Lightroom na Ay, oo, pwede nga daw yes. photo. Correct. Photo May card. inab silang tab dun sa Oo, ibaba nakita ko yun. na pwede kang mag Color photo correct, yeah. parang ganun. Lagi I mean ko si yan. DaVinci kilala na talaga for color grading eh. Mhm. Pero yung sa photo manipulation, photo editing, wala pa siya nun eh. Mm-mm. Pero now they're adding it. On top Grabe, of no? AI tools pa na for example, tell me guys, in your experience of editing, sa mga videos, pag nag-i-import kayo ng library of videos, anong struggle sa process na yan? Or anong struggle sa Ba nag-i-import? Pag nag-i-import. Hindi, pag imported na, anong struggle pag nag-i-edit kayo? Mabagal. Mabagal, yeah. Mahirap hanapin yung gusto mong video. So, they added AI IntelliSearch ang tinatawag. So, if you type in the search bar, the man wearing white, carrying something, hahanapin niya na from the footages. Footage. Kasi minsan di mo alam yung file name na eh. So, Pwede mo na-describe. hindi, 'di ba nga naka-raw pa nga minsan yung file names natin, Ay, 'di ba? oo. Yeah. Especially yung mga raw videos Ay, talaga. oo. So, ang struggle dun, hahanapin mo kung anong gusto mong footage. Now, AI will Pwede mo na search. i-search. Yeah. Oo, Using, mas naman. So, parang, grabe yun. Imagine mo lalo sa weddings, nako, AI integrated na effects, they can remove blemishes sa videos, they can Photoshop remove. na rin. Oo, 'di ba? So parang grabe. Kaya sinasabi nila talaga parang binubugbog daw nila si Adobe sa Kasi mga And lahat free yun eh. free. For this one, I May think may paywall limitation. But the thing is, sa DaVinci, I guess parang 80% of its function is free. Yeah. Basically, you can produce very, very professional output with a free version. And sprinkle on top na lang yung paid. And it's one-time purchase si Okay. DaVinci. Yeah, Adobe one-time doesn't... payment. Yeah. One-time payment siya, diba? Adobe doesn't Unlike do Adobe. that na. So we can access these tools freely to produce something nice. Yeah. Ikaw, Rach, ano yung trending topic na gusto mo i-share? Yeah, actually connected din kay DaVinci since it's an AI-related topic. So, somewhere in the US, sa Florida to be specific, there's this guy who got arrested because his pranks, they're all about making deep fakes and then showing it sa mga police officers na pranking them na may pumasok daw as you can see sa video, may pumasok daw sa kotse nila. Pero gawa-gawa lang niya yan. So, syempre, when the police officer checks, no one's there. So, apparently, this guy, multiple police officers, he pranked. So, recently lang siya na Ano, finally nahuli siya? arrest. Paano yun? Siyempre. Yun. So, nakulong siya? Yes, recently. Kasi it's been going on for a lot of times. So, ngayon recently So, lang siya na-track na-arrest. Yeah. So, yeah, I found it related lang sa AI with this incident. So, he really risked his life willing to Basta be in walang danger magawa just yung for mga- the content. Yeah. Yeah. Using So, AI na. don't use AI like that, guys. Use it wisely. Marami talagang mga, hindi naman marami, pero there are some content creators minsan na, for the sake of likes and attention, gagawin Ano ba yun, talaga. bata? True. Oh. Bata ba yun? 26 din siya. Ah, totoo. something, Ano with nangyayari? something with the 26-year-old, Ah, 6-year-olds. Parang proud pa siya Mm-mm. sa mga interview. Na parang, okay, parang learning experience Yeah. daw. He likes the attention. Ayun, sa akin naman, may na-pick up lang ako news from journalist Atom Araujo. Ayun. So, about AI din to. So, he spoke at one of the graduation, tama ba, ng National
school's press conference. He spoke about AI and yung effects ng AI. Sabi niya, AI can write, it can make pictures, videos, AI can generate content, but it cannot pursue the truth. It cannot immerse in a community. Hindi nito kayang manindigan at hindi nito kayang umako ng pananagutan. Ayan. So kausap niya dito 3,000 student journalists from 18 regions in the Philippines this month. Ayun, so naka-connect lang ako kasi you can tie it up to works of ministry. Yeah. Kasi yun nga, it can make pictures, it can make videos, and talagang helpful siya sa atin, di ba, as creatives. Pero may mga areas or discipline na hindi pa rin kayang gawin ng AI, which is pursuing truth, Yeah. community, and accountability. So, kumbaga, sa mga areas na yon, kailangan pa rin ng physical, human touch, di ba? Yeah. And darating tayo doon sa time, siguro ngayon, surge pa rin ng AI, pero next time, mahanapin na ng tao yung authentic, Yeah. Actually. di ba? Touch. Authentic content, Kasi authentic, parang ngayon nga, kaya mo Digital nang, touch. di ba? kaya mo nang recognize kung yung caption na isang post, AI generated. Kaya mo na i-recognize. Oo, kasi Yeah. kaka-AI mo din, kaka-AI ko, kaka-ChatGPT ko din, yung language niya ba, Na, paano i-construct yung ano niya, kayang-kaya na, copy-paste lang. So just feel free to modify this conversation. Ay, nakakainis. Parang part ng parang darating resume ata sa point na, requirements. na magkakapareho tayo ng, alam mo yun, yung tone. Yeah. Ayun, yung Because tone. how AI Kaya- will train us, di ba? Yeah. Yeah, ayun. Kaya important pa rin na magkaroon tayo ng sariling, alam mo yun, creation, whether writing or any creative, Yep. Sabi nga daw material. po nila parang it's really the human imperfection that Makes it puts perfect. humanize. Kala ko. yeah, that makes it human. Naalala ko lang, medyo lang to. Dati kasi before AI in music, meron na rin yung pwede kang mag-program, di ba, ng compositions, familiar yeah, ba yeah. sa MIDI? Yeah. Yung Sequencer. time na yun, oo. Yeah. Yeah, so kumbaga Automated parang may siya. effect doon na humanize. Kasi pag alam mo yun, yung compose with the computer, sobrang perfect niya, as in yung counting ng beats, pantay-pantay. Yeah, masyadong masyadong symmetrical yung Pero you imagine if you play a piano, hindi sabay-sabay yung daliri mo pumindot. So parang More natural sounding. yeah. Ang tawag to, So kumbaga yung human, imperfection, Imperfection. yun yung magiging characteristic ba ng isang authentic Yeah. creative content. Ayun. Okay. Sige, ang topic natin ngayong hapon ay I think something na at least for me memorable ay ang mga church camps at mga conferences. Ayan. So kayo ba, ano ba ang pinaka parang most memorable na camp na inyong nasalihan? Ako Camp Sawi. Ay, joke lang. sa akin very memorable siya kasi first time ko mag-meet ng time na yun, 2014 ata yun. First time kasi syempre may church na ako pero we don't really do camp sa church. Pero may kakilala kami na ibang church na may youth camp. So they sent us, our church sponsored for us to go there. So it's my first time meeting nung time na yun. Many more people other than my church members and all that. Sobrang lang. I made many friends. I met many people whom I still look up to hanggang ngayon. Tapos may mga nakakatawa ding moments, marami. Anyway, we'll talk about more of it later. Yeah, I think for me, something memorable po I think it was one of my first ones. I think during the second day, fresh from kakagising lang po namin. Tapos bigla may loud na alarm, parang in the morning, like I think 5 a.m. yun. So that alarm came, ganyan. And then we were told to put a blindfold. Yeah.
So all of us were told to put a blindfold, ganyan. Find the person next to you, make a line, something like that. Yeah. So it was very memorable for me. I think it was the stress, the parang bangag pa ako pero may ginagawa na ako agad in like 5 a.m. Ilang taon ka niyan? I think 16. 16. First Apo. ever So how na. many years ago yan? Almost maybe 10? 10 Was it years, 10 ba? Wow, 26. Ay, sorry. My math is not mathing, but yeah, a few years ago na. Maybe 7. Maybe 7 years ago. Yeah. So, we were a lot also. About like 20 youth at that time. So, very chaotic ganun? na So morning 20 pa lang. youth lang ang tapos Opo. lahat kayo ginising. Usually madaling araw yung ginagawa, di ba? Yeah. Oh. Yeah. So, that's for me. Yeah. Yeah. Interesting na experience mo rin yun. Kasi yun yung first experience ko ng camp din. Kasi yung church namin, yung home church ko actually sa Chinatown. Tapos yung mga youth namin talagang alam mo yun, mga hindi exposed sa mga outside world, parang ganyan. Yeah. Mga pampered, ganyan. So, nagkaroon ng parang network camp sa area namin. Nakasama yung ibang mga churches din. So, Binondo, Tondo, Santa Mesa. So, combination ng iba't ibang mga youth and culture. And nung pumunta kami doon sa camp na yon, as in shock kami sa mga nangyari. Culture shock. Culture shock. And kasi yun yung first camp namin talaga. Naalala ko noon, ganun din, madaling araw. Blindfold. May nagbukas ng ilaw and Yeah. may tatakutin ko talaga, blindfold and Yeah. all that. Sa inyo pala nangyari yun. Yung ano? Nakita niya yan eh. Yeah, oo. Sa inyo nangyari talaga. Yeah, oo. Many years ago. Ayun, so pero memorable siya kasi talagang siyempre yung experience, matatandaan mo, may Yeah. takot, may excitement. Tapos and first time niyo yan. And first time. oo. Di parang yun na nag-set ng standard yung sa mga cups, hindi na kayo tumuloy. Ano, natakot Actually, kayo. mukhang nung time na yon nagulat din yung pastor namin kasi may ganun. Pero eventually in time, nakita rin yung value ng church camp. Not exactly yung, Nabago yung naman. experience na yun. Kasi eventually nag-evolve din naman di ba? Opo. Yung Yeah. yung church Very camp. very common theme yung common yung blindfold. Talaga. Yung Di ako trust, makarelate. building the trust. Wala Kasi eh. yung experience mo ng camp ay ilang taon ka na? Guess what? 25 years old. Hindi na youth camp. Literal na adult camp. So Church you mean camp. 25 years old ka na? Last month lang. Oh? This April lang. Happy Hindi, pero birthday. masaya ako nun first time. Hindi pa kasi ako nakaka-experience yung mga church camp noon. Kasi hindi rin siya regular na gawin sa church. Yan, for a small church. Pero at least, diba, this year, na-experience na. And Yeah. ang masaya doon, kasama ko na rin family ko. Ayan. So tanggap mo na si Jesus. Oo naman. hindi lang this camp. Ilang years ago na. Yeah, so itong discussion na ito, pinost natin to sa Media and Ministry Forum Facebook group and we asked them kung ano yung mga funniest, memorable experience. And when we talk about camp, hindi lang, of course, napaka-important yung faith and spiritual growth. Yes. Pero matetest talaga yung survival skills mo during this time, 'di ba? So, minsan mapapaisip ka, ano bang point na itong mga games na ito? Umabot And na ako dyan. Yeah, ayun. So, basa tayo ng mga comments sa Sige. ating mga Sabi ni Janet, kumain sa trash bag na ang laman ay pansit bihon, ang sahog ay luya. Yung iced tea naman nasa arinola, doon iniinom. Ano? At yung diaper, may peanut butter. Ano? Bakit? 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 Ayan. Kasi, Bakit? Ngayon ko lang, Good question. good question. bakit po? Pero I think test, ayun nga, kasi mga, To challenge your comfort, Oo. comfort food.
sana malinis to nung ano no, yung nilalagay sa trash bag tsaka Rinola. It's just to mess up with your mind. Yeah. Kung gagawin mo ba yung isang bagay talaga. Yung And, pinaglalagyan, malinis naman. Oo, malinis Unconventional talaga lang yun. Yung talaga. diaper, malinis naman. oo, malinis naman yun. Oo. So mind over matter lang. Water sa diaper. Okay. Tapos, Sorry. may peanut butter ka pa. Gaganyan pa sila. TMI po, too much information. Yeah. Pero it's good to know na hindi lang kami yung may nagka-challenge na matindi. Ayun. Sabi ni Dimple, yung chicken na kakainin ninyo, dapat munang amuyin. Pag may amoy, papalitan ng gulay. Kasi nag-brown out kasi. So, Amuyan amuyin mo. So wala silang makita. Oo. Well, may mga times talaga na na yung camp walang kuryente or walang power lalo na kung sa remote Or area. madumi yung tubig. Na-experience mo na yun. Color putik. Ano Siguro Ano dahil... yung ininom mo o Hindi, yung pinaligo mo? pangligo. Hindi ka makaligo ng maayos eh. Hindi ka sanay. Ba't Siyempre, madumi sa sapa? Ganon? hindi feeling ko kasi diba nature's camp, mga ganon, mga galing siguro sa ilalim. Bukal. Oo, ganon. Usually Very, very raw. Next naman, si Jedidea. Yung kung kailan last day na, tapos todo na lahat ng maputik at mabaho na games. Ay, oo. Tapos Kaya pauwi na rin, biglang walang tubig Ayan na nga. pangligo. Oo, same tayo. Kasi sabay-sabay nagsiligo lahat. Aray ko. Yeah. Oh. Amoy May manok po. daw. Walang manok. Wow, specific pa. I think part ng experience ng camp yan yung sabay-sabay kayong maliligo. Yeah. Shared bath. Dahil limited yung time. Minsan nga, Yeah. ilang minutes lang di ba? Kaya minsan, yung iba, wala talagang walang liguan. Same Ayun. talaga. Mhm. Yeah, sabi ni Jefferson, nag-camp kami sa prayer garden ng church namin sa Batangas. Pero yung paligid may mga nakatirang tao at karamihan sa kanila may mga alagang baboy. Ayun. So nung natutulog na kami sa kanya-kanyang mga tent, akala nung kasama ko sa tent maingay lang yung baboy sa kapitbahay. Yun pala hilik na. Ayun. Yeah. So doon talaga nagkakaalaman kung umihilik ka or hindi. Buti na lang ka mo, may baboy sa paligid. Pero actually, pag ganyan mga camp or conference, mas maganda na ikaw yung mauuna talagang makatulog. Paunahan makatulog. Correct. Hindi kasi, di ba, kapag ikaw yung last na natulog, mahirap matulog eh. Kasi, Ay, oo. oo. Bantay. Hindi, maingay na yung Oo, lahat umihilig na yung sila, mga tao. na Oo. sila. In unison na sila. Sa pag Actually, kahit hindi sa church camp kahit sa mga conference sa mga matatanda. Grabe sa matatanda. Kasi mas matanda, mas malakas umihilig. Yeah. Ayun. So, natetest talaga yung survival mode. Ano yung pinakamahirap na ginawa niyo sa camp? Meron ba kayong experience before? I think hindi naman siya, ngayon na inisip ko siya, hindi siya sobrang mahirap. Pero nung una pa lang, first challenge, naglapag sila, yung malaking dahon, yung parang budol, Ng saging. Daw lang saging. dahon ng saging. Ngayon, kakain daw. Uy, tara, kain na tayo, lunch na tayo. Yung pala, groupings kami, tas nag-assign sila ng leader. Nagpa-assign sila ng leader sa bawat group. Ang leader ang magsusubo ng pagkain sa mga members niya. Kamay. Kamay siya. Nagugas Walang naman plastic. Sana. Yun I lang. think so. Yeah. So, isa yun sa mga unang challenge namin. Na naging Lalo very na kung challenging. hindi ka sanay, no? Oh, syempre, yung kamay niya, gaganon mo. Kung laway conscious ka. Oo, ayun, lalo na diba? kung hindi naggupit ng kuko. Ito, tawa doon sa booth. Pero I'm happy na yung leader namin. Hindi siya maarte. So, syempre, yung bibig mo, ano yun? Hindi, actually, mas nakakadiri nga para doon sa nagsusubo kasi lahat ng bibig, di ba, kakain sa kamay mo. Oh. Di ba? Yeah, so it Paano goes both kung- ways. No. No? Mas nakakadiri kapag ikaw yung ganyan. Pero kung ikaw yung naglalagay ng pagkain, okay na, pwede mo yung hugasan eh. Di ba? Okay. Depende siguro sa... Depende siguro. Dito di ka sa gui. Sa inyo. Wag na lang gawin. Ano yung, dahil pinaka-recent ka, ano yung challenge sa'yo? So next pa ako, hindi joke lang. Siguro yun nga, yung pa rin yung sa tubig eh. Ay pero hindi naman kasi kaya namang tiisin. Survival, siguro yung sa mga games. Kasi yung camp namin, team building na rin. So may mga games talaga. And survival, yung tatawid ako ng
nung kahoy na branch, na trunk ba yun? Eh, syempre, mahulog sa tubig parang ilog So, survival mode siya sa akin kasi hindi yan yun, hindi pa yan yun. pero Hindi ba yan? Ay, ano ba yun? Hindi pa yan, hindi pa. Na-spoil na. Wala pa yan. Hindi pa. Ay, parang Pero, ano tawag dyan sa mga ganyan? team building Okay, activities, siskas. obstacle courses. Pero kasi ang survival doon, yung kaya mo namang tawirin pero dinidistract ka, inaasar ka ng mga parang boo ng mga churchmates. Mga kalaban. Nakakatawa, pastor pa namin yun. I Pero guess ayun, sa akin, natas yung parang ano ko dun todong survival mode for me in a way na hindi ako people person much. Yeah. So, I was on Oh. survival mode that way na I was forced to mingle with a Be lot of sociable. people. I had to parang ano nga ba yung life story ko para ma-share ko sa kanila and stuff. So I had to be more out there. Yeah. Ayun. So I was survival mode that way. Speaking of, naalala ko yung one of another camp na nasalihan ko, staff na ako. I think last night yun na bonfire. Diba yung may mga ganong Yeah. bonfire. Ayun, And bonfire din kami. ewan ko kung meron kayong ganon, yung kailangan i-reenact ninyo yung story ni Elijah. Yung magpapaulan ng apoy sa... Paano mo yung i-reenact? kalaban niya yung mga Baal prophets. Yeah. No? So sisigaw ng ng apoy ganyan, tapos fire. magkakaroon na apoy yung bonfire. Yun. Tapos pero kami yung mga propeta ni Baal, yung mga bulaang propeta. So kailangang gumawa kami ng rain dance. Para hindi yung Oo, apoy. pero Grabe yun nga, production first niya. time ko mag-staff noon. So hindi talaga ayoko yung mga ganun na yung kailangan. activities. Yeah. Ayoko na attention yung mga sasayaw-sayaw ganyan. Yeah. So ending nun umiyak sa stress. Pero Kakaiba. oo. Pero ibe-break kasi talaga yung comfort zone no sa camp. Ayun. In So fairness naman, introvert kasi ako. So, parang hindi talaga ka panipaniwala. Introvert ako, pero yun yung isa sa mga naging parang way para hindi ako ma-break ako sa masyadong pagiging introvert. It's a good social experience. Yeah. Camps. ayun. Yeah. And part din ng mga camps ay yung mga extreme sports and test of faith, 'di ba? Naalala ko yun nga, yung ganun, nung piniringan kami in the madaling araw. Ang ending actually nun, may papahawak sa yung malaking pako. Huh? So, Yeah. Ay, oo, okay. mga Yeah. 90s. Tapos sasabihin na, ito yung Ito ito yung pako na kay Cristo. Kay oo, Jesus, ninail kay sa hand ni Christ. Tapos sabihin niya, nakapiring ka nun, kung love mo talaga si Jesus, i-follow mo nga yung kamay mo dun sa... Siyempre, tatanggalin naman nila yung Hindi nila gagawin talaga. hindi talaga nila gagawin. Pero at that time, it was really, Felt real. scary. Ayun. It felt real. Ayun. So, ayan, sabi ni Nikki, si Nikki from Laguna, sabi niya, yung fire truck and water basaan celebration na may mga water guns sa last day, isa yun sa mga memorable na kanyang na experience, which is basaan. I think part naman talaga ng camp yan. Masaya. Yeah. Saan kaya nanggaling yung template ng mga camps? Somehow, similar talaga siya. Nangyari din sa Pare-pareho. amin, kaya Pat, yung Hindi kasi- pako I think sa dulo. word of mouth and Kumbaga, kung yung naka-experience ng camp na yun, oo. gagawin din sa church nila, ganun. Parang generational na, kung nangyari sa akin to, dapat magawa Akala ko generational trauma. Yung blindfold. Yeah. ma-experience ito ng next generation. Kahit itong basaan sa second day, yung blindfold sa last day, yung mga ganun, yung bonfire sa sa last day. Ayan. Templated siya, no? Ayan, since basaan na tubig na yung usapan. Papakita ko na yung video. Ayan. Yung sa akin naman, yung challenge, yung yun nga, isa sa mga water obstacle courses namin, yung tumatawid ako ng bridge. Alam nyo meron kami isang obstacle course na mga drums siya ng tubig. Yeah. Tapos, square siya. Mga 5 square. Pero Yeah. drum yung ilalim. So, Okay. lumulutang siya, pero wobbly. Wobbly. Ganon. So, ayan, nung
nung sa ano ko, yung sa harap ko kasi, yung kaibigan ko sa, Ikaw yan. oh yan. First step pa lang daw. First step pa lang, Isang, hindi na ako naka-survive. Nakakainis. Sobrang frustrated ko niyan. Tipong after nung gay, sabi ko, Kuya, pwede bang ulitin ko ulit after nito? Gusto ko lang talagang ma-accomplish. Yung pero feeling bakit nahulog accomplish. ka agad doon sa isa? Mabigat siguro. Hindi, kasi, promise. Ayun na yun. Oh, yan na. Eh, Wait, natumba ka na sa first step na ano ka, out of balance ka, na pag ganun ka. Oo, siguro. Out Hindi of, kasi, probably talaga. Talagang ibabas mo yung sarili mo. Pero kasi yung best friend ko sa unahan niyan, mamahulog na rin siya. Pero nakasurvive siya. Like, endurance talaga doon sa fourth square. So, yung tagal niya, siguro mga 5 minutes siya nag-struggle doon. Tong campsite na to. Yun Ayun, no. sa Antipolo. Alog mo. Philips? Okay. Galing na rin kayo dyan. Pare-parehong camp din pala. Di ba? Yeah, ayun. Another Shebs, sabi niya, Shebs Tunog Banwa. Challenge, nasa gitna kayo ng dagat, nasa boat, at nakapiring ang mga mata. Parang biblical ba yung nakapiring? Lahat nakapiring. Tapos ang tanong nila sa'yo, kung sigurado ka bang susunod ka kay Lord. Kung yes, tumalon ka sa dagat. Grabe mga... Pahirap. Saan po ba nang gagaling yan? Hindi ako marunong lumangoy. Lord have mercy on me. Grabe. Hindi po pa-update. Ano po nangyari? Tumulan po ba kayo? Nakadalawang camp ako nung una, nakapiring, may lubid kang susundan. Habang nakapiring, di ba? Hahanapin mo, di ka mawala. Yung pangalawa, nakapiring din, pero yun, tatalon sa Water. hindi, sabi nga, talon nga lang eh. Mas nakakatakot kasi parang ang hangin bigla ng ibaba ko. Yun pala may Electric fan. may mat, may kama sa ibaba. So talagang common yung blindfold, yung buti hindi buti hindi pinagkakalat masyado ng mga tao, no? Yun yung mangyayari. Yung mga mangyayari. So, So, naka-blindfold. meron pa rin mga kabataan na nasa shock, no? Kasi Yeah. hindi nila alam ko Oo, what to yeah. expect. Yeah, syempre kung alam mo na kung parang ang hirap May na media maging kaya nun? Na-document kaya yung mga ganong bagay? Sa inyo po, na-document yung pictures, video. Usually Yeah. pictures lang. Yeah. Noong time na yon kasi hindi pa ang video eh. Pero I'm sure ngayon, 'di ba, yung mga camps part na ng preparation yung kailangan, may SDE, Stories. kailangan may stories, 'di ba? Yeah. I think there's an underlying challenge, like a hidden challenge. I think to stay awake during the sermons after a lot of physical activities and everything. Feeling ko underlying challenge yung Lalo na kung tanghali. staying awake for the actual message. So, I guess just to parang Yeah. different perspective ng challenge. Tas lagi pa yung before kumain, after all the activities, preaching na message na. So, So kakain, tapos usually ligo eh. Tapos yun na. yung service sa gabi. Yeah. So talagang busog, pagod, saka antok. Ayun. Sa mga niyo ba, camps niyo, may baptism din na sinasabay din. Well, it depends doon sa kung ano Same. ano nung camp. Yeah. Sa inyo meron. Hapon. Usually pag yung mga camps like mga- church initiative, 'di ba? Pwede mag-baptize yung pastor. Yeah. Doon ka ba na-baptize sa camp? Grabe naman, 25 na ako nag-camp. Tanggap pa na ba si Jesus, Chef? Ayun. So meron ding may mga moments na wala ka ng energy, yun sinasabi niyo ni Rachel. Pero ang camp may surprise mode din, walang tulog, walang warning, pero full experience. Ayun, Chris, meron kang experience na na sinabi dito. Na rewarding? Na-rewarding. So, ang experience ko, isa sa mga punishment kasi siya. Kasi, syempre sa first day, syempre yung syempre yung iba, mas, ang naiimbita sa camp, mga hindi talaga Christians sometimes, diba? Yeah. Mga baguhan talaga or mga hindi talaga nakakapag-church. So, you meet lots of different personalities. Lots of people coming from different backgrounds. And sa first day, kahit anong gawin mong, kahit gaano ka stricto or what, pag may makulit talaga. Pag kagrupo mo ang makulit, talaga, damay-damayan yan. Usually, sa groupings, pag may nagkamaling isa, lahat mananagot sa yan. So sa grouping na yun, ang isa sa punishment namin ay tinanggalan kami ng toothbrush.
Anong ginawa nyo? Ano yung punishment? Ano yung mistake? Bakit? Kasi hindi pa sila natulog agad at may ibang lumabas. Sobrang problema ba yun sa inyo? Na mawala ng toothbrush? At chef, tatanong ko, sobrang problema ba sa'yo kung mawalan ka ng toothbrush ngayon? Pwede namang magmumog. Kuskus. So, ang ginawa It's a ng putik lahat, water. ng karamihan, daliri talaga. Toothpaste, Oo. daliri. Mm. Sipilyo. Pwede yun, pwede. Yung daliri yung pirang sipilyo. Binalik naman Pagkatapos, ng camp. Binalik, pero feeling ko ginamit nasanay na lang lahat. Siguro mga second to the last day. Oo. Binalik na siya. Tapos meron pa nga, di ba? Yung parang pagkatabihin kayo ng itlog, dapat hindi mabasag. Sa huli ng... Nakwento niyo po ata oo. yun, Kuya Pat? Ako na yung organizer. Ikaw na pauso nun. Dati kasi naging part din ako ng youth leadership. So, ginawa namin lahat ng per group may ka teammate silang isang itlog. Ayun. na hilaw. So ang isa sa goal nila throughout the camp was to protect this egg na hindi siya mababasag. Okay. And isa sa role namin ng staff talagang gawin lahat para mabasag yung egg na yun. Oh, okay. So, Pero kailangan may lang yun, itago. kasi meron iba gumagawa ng challenge na parang walang lesson. Pero yun meron. Kailangan magtulungan sila. And usually kasi pag ang isang team dumaraan sa Stress. hirap ng sabay-sabay, actually mas nagiging sila. They pull nagbabond. together. Yeah. Meron pa bang nag-share dito? Sabi ni Janet, nagigising ang mga campers ng 2 a.m. para i-appreciate ang nature. 10 to 15 minutes. Anong nature mo observe mo ng 2 a.m.? No? Hindi, nanggigising daw sila ng campers. Nanggigising. Oo. So, mangi-istorbo ng tulog. Tapos, hindi daw mapintay mukha nila kasi naudlok. Pero yung actually, tulog. isa sa mga memorable din is yung gigising ka nga ng maaga to have devotions sa nature. Ayun. So, kasi minsan lang lalo na kapag nakatira ka sa city, yung mga moments na disconnect talaga, which is ngayon mas mahirap kasi syempre may phone ka and everything. Hindi ko alam kung pinapa-surrender ba yung mga phones ngayon or for camps, pero during that time talagang disconnect from city life and Siguro mas kailangan ngayon na yung mga, more than ever yung mga youth camps kasi mga technology kids na eh. Yeah. So, if you remove the devices, you remove the phones, the iPads. Hindi yung camp nila daw sa Roblox na. Sa loob ng Roblox. I'm sure may nag-camp na. May digital camp. Digital camp. Team sa building Roblox. sa Roblox. Yeah. Ayun, pero yun nga, marami tayong mga memorable experiences sa camp. Pero, it's memorable kasi hanggang ngayon naalala pa rin natin. So, ang tanong is, ano ba naging impact sa inyo ng mga ganong events sa church? Naging impact niya sa akin is nagkaroon ako ng spiritual birthday kung kailan tinanggap ko na talaga si Jesus ng Okay. So, Doon ka talaga sa camp ka talaga personally tinanggap si tinanggap ko si Jesus. Wow, okay. So, of course, pag may parents ka na tawag dito, gusto pumunta ng church, tas isasama ka. I mean, you kind of, sige, I know Jesus, no? Pero yung personal decision na I'm gonna live for Jesus. Sa camp na siya. And I really felt scared nung naka-blindfold, tas hawak ako sa lubid. Tapos, wala akong sense of direction. Tas yung gagawin nila, mag-a-acting yung mga staff sa camp na parang hinahampas. Kunwari na wini-whip ng so sobrang totoo niya sa tenga ko. So it felt really it felt like a true decision talaga sa akin in that moment na natatakot ako, nakahawak ako sa lubid. Tapos may biglang umiiyak na yung parang akala mo nag-fail siya sa camp or whatever. Tapos ayun, of course the conclusive question is kung tanggap po ba si Jesus? Will you persevere for Jesus? Will you suffer for Jesus? And all those things.
So, dun siya naging parang official birthday ako kay Jesus na I'm gonna accept you, Lord. So yung mga activities pala na ginagawa sa camp, which is important na pag-isipan ng mga, if your church is planning for a camp. Lahat ng activities, merong, alam mo yun, merong lesson, merong application. Yeah. And I think for me, how it shaped my faith is, yun nga, dahil when you are young, you understand things in a way that a young person does, diba? And maraming interaction, maraming experience, it shapes how your thought, your beliefs, no? So, yeah, ako thankful ako sa mga ganung experiences kasi hindi lang tinuro sa'yo, kumbaga pina-experience sa'yo, tapos pagdating ng preaching, parang ka na, ready ka nang mag-respond, alam mo yun, kasi na-break ka na talaga. Yeah. Siguro sa akin, sa ibang perspective naman, since 25 years old ko nga naranasan, di ba? So, tanggap mo na nga si Jesus. Oh, yeah. Okay. Kumbaga, hindi na ako talagang sobrang youth or, sobrang immature na parang talaga nag-camp ako. Firm na yung faith ko. Pero siguro sa perspective na rin ng leader, parang nagkaroon ng bagong realization sa akin. And more testing na ng patience. Kumbaga, kasi natutuwa ako yung nabaptize kasi doon, isang youth talaga, sa kabataan na siya lang nag-decide talaga. Actually, hindi niya kasama yung magulang niya sa camp. Siya lang kasi yung nakasama. And natuwa ako, hindi ko ina-expect na mag-make siya ng ganung decision. So, nakakayak. Yeah. Yung nakakayak na part, hindi nakakayak dahil sa personal experience ko, pero sa experience ng bata na yun. And also, syempre, may mga games, may mga activities. Minsan, di natin maiwasan, nagkakapikunan, di ba? Nagkakaroon ng asaran. Or lumalabas yung mga Tunay na kulay. yung mga ugali na Yeah, usually, syempre, maiirita ka, mainis, magagalit. So, yung mga salita, ganyan-ganyan. So, ako, na-witness ko yun sa amin, sa camp namin. And medyo nakakagulat. Hindi mo na-expect na kung makakilala mo yung mga Pero doon, mas napapractice yung bearing with one another, forgive one another. Yeah. And dahil din sa camp na yun, in-assess din kami ng leader namin. And nagkaroon kami, niremind niya kami about those things. Siyempre, mga leaders din kasi yung pinupuna yung binibigyan ng feedback na to. So, important na maging careful sa words, ganyan. So, yun yung impact sa akin na more on testing ng pag-improve ng patience and yung magkaroon ka ng joy din doon sa growth ng isang bata, ng youth, spiritual. So, nung time, yung first camp mo, leader ka na agad? Apo. Okay. Yes. Yeah. So, naging witness ka ng... Yes. Yeah. Ikaw, Rachel. I think yung impact po sa akin is more of like a realization na I'm not alone in this life as a Christian. Kasi like what I said, connected sa una kong nasabi, parang I was out of my comfort zone, trying to socialize with these people, talking more. So in connection to that, because of that camp, I was able to also get closer with my church members. So it impacted me in that way na parang, these are my fellow church members. These are my brothers and sisters in Christ. And it made me appreciate na I'm not alone. The Christian life really isn't a lone journey. It's a family. We are brothers and sisters under the kingdom of God. So that's how it impacted me po. Yeah. Yeah. Ayun, malaking part talaga yung community and the relationship you build sa mga ganitong events and activities. And some of them talagang hanggang ngayon, alam mo yun, may contact ka pa rin sa kanila. Yeah. And when you come back or when you meet, naalala nyo pa yung mga ganong experiences. Ayun. So, so sa mga merong mga upcoming camps this year, we pray na talagang ma-encounter ng mga young people ninyo, or even if it's a family camp, everyone who will join will encounter God, kasi yun yung pinaka-important, kasi sa lahat ng mga activities na pwede natin gawin and ideas,
kung hindi natin ma-encounter si God sa ating gagawin, di ba? So, sayang naman yung effort. So, I think, We had a good discussion about the camp. No? yeah. Sharing na Na-enjoy ko nga experiences. eh. Na-find out natin yung mga sobrang dami palang tawag di Sobrang- similarities na. Tsaka mga kakaiba din. Yeah. Diba? Baka kakaiba sa pagdidig. Oo Tsaka- nga, may comment si Johnson doon eh. Sabi niya, kung ganito daw yung camp na nasalihan niya. Nilipat na siya ng church. Ano yung nag-backslide? Hindi. Nililipat ata ng Lipat na daw church. siya ng church. Ayoko sa church na yan. Yeah. Tapos tawag dito, ngayon ko lang naisip na camp. Pag-iisipin mo camp, di ba, yung mga sa sundalo, military camp. Mm. Yung mga Kaya ganun. pang military yung mga... Yung mga challenges, medyo challenges. mahirap, parang pang team building siya. Pero, ever since, I've always seen youth camps or church camps as akala ko pang, lang siya, pang evangelize lang siya. Pwede rin, of course, pwede rin pala siya pang ministry na camp Yeah. where you build your team together, no? Yung magkakaalaman kayo kung hanggang saan yung pasensya nito ng ka-churchmate ko or what. Pero yeah, it's a good thing. So, kaya saludo po kami sa mga nagpaplano, nag-organize ng mga Yeah. camps na ito. Hindi ko ma-imagine kung plano niya. niya. Sa una eh. Yeah. Plano eh. How do you manage lots of people? Lalo na yung sa mga lubid-lubid na naka-blindfold. Na parang, how do you make sure na they're on that same thought mindset kung ano man gusto nyo impress sa moment na yun. So, yeah. Pero reminder lang no, sa lahat din na itong mga nakwento natin na kahit nakakatawa or nakakatakot is not to discourage everyone na mag-join sa camp. Yeah. But just to share no, yung mga experiences natin na we Christians can also have fun. Yes. Yeah. Diba? And at the same time, we can learn, 'di ba, and have an encounter with God. Mm. 'Di ba? Hindi mamaya mabash tayo sa mga kwento eh, pero 'yun, disclaimer lang. I-clips natin yan. Gagawin natin parang pang mga stories and reels. Yeah. Yeah. I appreciated yung mga people in the live commenting their experiences also. Mm-mm. So it was nice seeing your personal experience. Yeah. Yeah, and I think yung camp kasi na-realize ko rin na parang isa siyang mini reflection of our life. Alam mo yun na yun nga, you mentioned about interacting with people, testing your patience, you Yeah. know, and dadaan ka sa iba't ibang challenges, which is I think, it's a reflection of our Christian life. No? And I hope na yung may mga napupulot tayong lessons ay ma-apply din natin sa ating personal life. Ayun. So yeah, ayun. So we hope na nag-enjoy po kayo sa ating discussion and sharing this afternoon dito sa Black Shirt Crew, and we will see you again sa susunod na episode. So abangan po ninyo ano yung next na pag-uusapan natin, and follow us. Yeah. Follow us on Spotify, follow us on YouTube. Doon nyo po makikita mga episodes, mga past episodes namin. And Where listen again. yeah. Where, Yeah. Listen again. And also, Binge watch, binge listen. check us on Facebook, in Asia Pacific Media PH, where you will, para nakaabang kayo sa mga Facebook Live namin, sa mga trainings namin, sa webinars. We're both accessible in Spotify and YouTube. So, yeah, guys, just visit us, and thank you for watching this episode. By the way, my name is Chris. My name is Shelby. Susan. Rachel or Rachel. Or Rachel. Susan. Ako naman si Pat. So we'll see you on the next episode of Black Shirt Crew. Bye, Magandang hapon. guys. Magandang Bye. hapon. Hey, thank you for listening to the Black Shirt Crew podcast. Let's continue the conversation by joining our Facebook community group at Media and Ministry Forum.